kababayan, siguro karamihan po sa inyo, kilala po itong Wolfgang band mga kababayan na sumikat po noong 1990. Ano po hanggang 2000 mga kababayan na mayagpag yung kanilang rock band o yung kanilang banda na ang mga tinutugtog mga kababayan puro rock. At kung matatandaan nyo, noong 1996, mas lalo pa po silang namayagpag. So ngayon, ito pong Wolfgang Band, nagkaroon po ng concert mga kababayan dyan po sa Davao City. At doon nga mga kababayan, habang nagbibigay ng tribute, ano po sa isang kasamahan niya, na hindi po natin alam kung namayapa na po ba or hindi pa mga kababayan, nagbibigay po itong vocalist ng Wolfgang Band ng tribute o nagsasalita ng pasasalamat dun sa isa sa mga kasamahan po nila ng may isang DD set na sumigaw doon mga kababayan at sinabihan ang ating mahal na presidente ng hindi kaaya-ayang salita at tinawag pang ang pisot si PBBM. So ngayon, ang ending, pinalayas yung bastos na DD set na yon. So ngayon, ito pakinggan po natin. But, diba? FU daw kay PBBM, sabi nung isang DD set. we don't give a shit about that tonight, man. Oh. We're just here to make you forget about all that shit tonight. So. Iyak! I'll tell you this, everybody's lying to all of us, man. Everybody, you know. So fuck that. Tonight, we're gonna tell you the truth. Hey man, we're gonna go Diba sumisigaw pa BBM pisot. home if you guys keep this shit up. We're not gonna turn this into a fucking thing. Aray! Ano? You wanna do your freedom of speech, go out into the fucking hallways and do it there. Right here. This is rock and roll country, man. Tama yung sinasabi mga kababayan. Lahat tayo malayang magpahayag ng mga gusto nating sabihin. Pero kung may gustong sabihin, yung DD set na yun, much better lumabas na lamang po dun sa hallway at doon na lang magsasalita mga kababayan ng kung ano-ano. Kasi ang binabanatan talaga ng mga DD set supporter mga kababayan dito si PBBM. Ngayon, di po nagustuhan ng vocalist kasi nga nagbibigay po siya ng tribute doon sa isa niyang kasamahan mga kababayan at ipinapasok yung usapin ng politika. Kaya nga naando doon yung banda para mag-enjoy nung gabi na yon mga kababayan dyan po sa Davao City at para magpasaya na mga kababayang Pilipino po natin. Pero dahil nga sa kabastusan nung Duterte supporter mga kababayan, manang-mana sa amo nila, yung pinalabas. Ano po, pinaalis mga kababayan nung vocalist ng Wolfgang Band. Ano po na nag-concert dyan sa Davao City. Anyway, tuloy pa natin. And I'm talking about Monegaspi. So just keep quiet for a bit so I can share you a little bit about this guy. He's one of the fucking greatest, one of the nicest, most kupal people you will ever meet in your life. Diba? But he will love you the whole time he's doing it. Anyway, get that fucking guy out of here. Get that guy out of here. Aray! Ano? Umalis ka na nga. Umalis ka na nga. Saan ka? Magpakita ka na ngayon. Ano? Kita nyo pinalis mga kababayan, pinaalis. Ulit ka, umalis ka na nga. Anyway, get that fucking guy out of here. Get that guy out of here. Makulit ka, umalis ka na nga. Umalis ka na nga, saan ka? Magpakita ka na ngayon. Ano? Diba mga kababayan? Tapos alam niyo yung nakakatawa, ang ipinost ng mga DD shit vlogger, especially yung mga DD shit na nasa sa TikTok, ang ipinopost po nila, Marcos loyalist daw yung pinaalis doon. Kita nyo naman yung sinabi mga kababayan ng isang DD shit. Inepyo si PBBM doon, sinabihan ng masamang salita si Presidente, na wala namang kinalaman doon sa concert mga kababayan. At pangalawa, tinawag pampisot si PBBM. Ngayon mga kababayan, syempre kahit kayo naman, nagbibigay kayo ng tribute doon sa isa nyong kasamahan na talagang isa sa pinaka naging sandigan din itong Wolfgang Band, tapos may biglang ipapasok yung usaping politika, kahit sino po talaga mga kababayan mapipikon dyan. So ngayon, pakinggan po natin
ito pong video na inilabas nung vocalist ng Wolfgang Band kung bakit niya pinaalis mga kababayan. Ito pong itong isang DDZ supporter na kung ano nung sinasabi do sa loob. Hey everybody, this is Basti, and I wasn't gonna do this because I didn't think I needed to. I thought it was all water on the bridge, but apparently now it's going viral. Yes, nag-viral yung video nila. Shit that happened in Davao, so Davao I City. gotta address it because it's 2026 and the world is stupid. Anyway, we were there to make people smile, Tama! to bring people together, and for everyone to have a good time. That was our only reason to go. Kaya sila pumunta doon para magpasaya ng mga kababayang Pilipino natin doon. And at that moment, I was paying tribute Diba? to a very important person in our band who is no longer with us. I was paying tribute to him, to Mon Legaspi. I was paying tribute to Mon, one of the greatest musicians the Philippines has ever known. And a couple of people chose that moment to try and separate people. And that was Bastos. Tama! Simple as that. It was Bastos. Tapos. Now, speaking of Bastos, everybody that's now spreading this and making it into something that it isn't and whatever, and it's a political thing now and this and that, and you're just separating. Kasi isipin nyo naman talaga mga kababayan na andudong ka para magbigay ng tribute sa isa sa mga importanteng tao na naging parte ng banda mo, ng banda ninyo. Tapos ang gagawin mga kababayan, kaya ka nga pumunta ng Davao City para magpasaya ng tao, para mag-enjoy, mapasaya yung mga kababayang Pilipino po natin doon. Tapos ipapasok yung usaping pampolitika. Kahit sino po talaga mga kababayan, hindi po talaga matutuwa. Kaya nga kung titingnan nyo, talagang pinalabas niya mga kababayan, yung isang DDZ supporter na sumisigaw-sigaw doon ng kung ano-ano at ang inuupakan daw si Presidente, si PBBM. Di po ba? Alam niyo mga kababayan, ito para sa akin, in my honest opinion, hindi niya intensyon mga kababayan kung tutusin talaga na paalisin yung DDZ na yun kung hindi po talaga bastos. Ang nagkataon nga mga kababayan na yung DDZ na yun, nasa kalagitnaan siya na kung saan nagbibigay siya ng tribute tapos ipapasok yung usaping pampolitika. Talagang kahit sino po talaga mababastusan doon. Kahit sino po talaga, ganun din ang gagawin, palalabasin din yung tao na yon. Anyway, tuloy pa natin. Rating us some more, and you are making Mon Bastos again. Every time. Because the message that I was trying to deliver, which was that Mon Legaspi is no longer with us, and he is missed, and he is loved, but he will never be forgotten, is getting diluted by stupid shit. That's it. Diba? Iyak! Everything, like I said, everything is designed to separate us. Everything. All this online shit is designed to separate us and make us hate each other. We should love each other. Alam nyo, isa sa pinakagusto kong kanta nito mga kababayan, yung Halik ni Judas. Yan kasi yung isa sa sumikat mga kababayan sa mga kanta nito pong Wolfgang banda ito. Kasi puro rock kasi ang kinakanta nito mga kababayan. At yung isa sa pinakasikat talaga nito, yung Halik ni Judas. Us, the people, should love each other. Tama. Because at the end of the day, we are the ones who will help ourselves, not the politicos, because the Tama. politicos will take care of themselves. We need to take care of ourselves. So stop it, okay guys? Enough. Stupid. You wanna know who I'm for? I'm for a politician that will put the Filipino people and the country above themselves and getting rich and all of that. That's who I'm for. You tell me who that person is and I'll be there. So yun mga kababayan sa akin naman, in my personal opinion, tama lang yung ginawa niya. Kasi unang-una nakakabastos naman talaga na kaya ka nga naando doon para magpasaya ng tao pero sisirain lang yung ginagawa mong pagpapasaya dahil lang ipapasok yung usaping pampolitika. Alam niyo naman mga kababayan, marami po sa mga kababayan Pilipino natin talagang drain na sa usaping pampolitika, lalo na kapag ang pinag-uusapan talaga ay mga Duterte mga kababayan, kung ano yung kapalpakan at katamaran po nila, na ginagawa dito po sa ating bansa, yung pambabalakura na ginagawa nila sa ating pamahalaan, talagang nakaka-drain din talaga mga kababayan minsan. So ngayon, syempre mga kababayan Pilipino po natin na iba naghahanap po ng kahit papaano magpapaalis ng mga isipin na yon. Pero dahil nga doon sa ibang mga DDZ na bastos, di ganito nga ang nangyayari mga kababayan. So ngayon, isang malaking saludo dito po kay Sir Basti Atarde
dahil po sa ginawa niya na pagpapaalis dun sa bastos na yon, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po natin, speaking of didisit mga kababayan, ito pa yung isang literal na didisit din na walang ibang pinagbasihan. Kung hindi, yung mga sinasabi po mga kababayan, nito pong mga banateros na nakapaligid po sa kanya. So ngayon, ito pong si Toby Tiangco nagsalita na naman at ang pinapalabas mga kababayan na yung impeachment daw ni Sara Duterte ay may basbas daw po ng Malacanang. So ngayon ito, i-play po natin. Sa tingin nyo ngayon, sinong pumipihit ng impeachment ni BP Sara? Base doon sa spokesperson nila. Base sa, daw. sa Kay Claire, mukhang baka pati Malacanang gusto na rin. Di ba? Kita nyo, nagbase lang sila mga kababayan kay Yusek Claire. Kung makikita nyo, yung sinasabi naman po ni Yusek Claire, wala naman tayo narinig. Kay Yusek Claire mga kababayan, na nakikialam po ang Malacanang sa impeachment ni Sara Duterte. O anong pagbabasihan niya doon? Porket nasosoplak lang siya ni Atty. Claire, porket tinatamaan siya mga kababayan, at nasasaktan siya kapag inuupakan siya ni Atty. Claire pabalik sa mga aligasyon niya. Di po ba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Di ba? Bakit ganun nagpa-interview lang ako sa impeachment? Galit na yung spokesperson nila, di yata nakatulog. Pero Sa galit. kinikilig. Pagka ikaw yung topic, kinikilig siya eh. Hindi, galit. Makisig kasi Hindi, sino eh. galit na galit sa akin. Galit na galit. Alam mo, yun yung naging senyales sa akin eh. Bakit nagpa-interview lang ako tungkol sa impeachment? Ay, shoutout kay kay Mr. Sponsor. May galab shoutout sa buddy ha. Paki-subscribe mga kababayan niya na kasamahan po natin 'yan. Pagkatapos ng 2 araw yata, okay lang naman sa akin. Wala naman sa akin yun, di ba? Iniisip ko lang, pag gano'n, Hindi tinatamaan ka, Toby Tiangco. Aminin mo na kasi na nasasaktan ka at tinatamaan ka kay Yusek Claire Castro kapag ka nirerelto ka ni Yusek. Kasi nga, kapag ka nagbibitaw ka ng mga aligasyon sa gobyerno, wala ka kasing ebidensyang hawak. Puro laway lang yung sinasabi mo. Much better kasi na dapat bago kayo mag-akusa sa gobyerno o yung mga nasa sa gobyerno, much better may ebidensya kayong hawak. Daig pa kayo ni Kap ninyo Barsaga eh. Kapag ka nagbibitaw ng salita, talagang may resibo mga kababayan. Hindi katulad ni Toby Tiangco na puro laway lang. baka gusto na rin ng Malacanang, di ba? Pero sa tingin nyo, sinong pumipihit? Sinong may gusto? Sinong Ngayon, mga kababayan yan yung katuwiran nito pong sina Toby Tiangco. talagang pinuno nitong impeachment na ito? Kasi hindi naman tayo pwedeng maniwala na dahil sa ebidensya. Wala nga silang ebidensya eh. Nag-fishing nga sila ngayon eh. Hindi, yun na nga eh. Di ba, ang statement ko dyan is, nakita ko yung last hearing. Bakit, di ba, ang pinipintasan, isa sa mga sinasabi na is yung SALN, di ba? Ang sabi ko nga, yung SALN, napaka-ipokrito naman. Di ba yung Congress nga, ayaw ilabas yung SALN ng mga congressman, di ba? Tapos, hahanapin mo yung kasalanan ng isang tao base sa SALN. Hindi, kasi ang pananaw ko kasi dito mga kababayan, kung wala ka namang itinatago talaga, bakit ka matatakot maglabas ng SALN? Di po ba kahit kayo mga kababayan, ganyan din po yung nasa sa isip po ninyo? O kung wala naman tinatago, bakit ayaw maglabas ng SALN? Bakit ayaw ipakita sa publiko kung gaano kalaki ang iniangat ng kayamanan nito pong si Vice President Sara Duterte? Kasi sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, di ba kung matatandaan nyo, nung pinag-uusapan natin nung 2024 pa ata yun, yung about po sa pangungulekta nila ng mga ari-arian, partida, si Sara Duterte hindi pa Vice Presidente noon, hindi pa ata umuupong mayor noon, pero sobrang dami na po ng ari-arian po nila. Talagang sobrang tindi, mangulekta, mamakyaw ng mga ari-arian. Di lalo na siguro nung naging mayor na hanggang sa naging vice-presidente na. Sobrang laki na ng iniangat ng kanyang kayamanan. So kung galing naman lahat sa legal yon, bakit matatakot ipakita sa publiko? Yung mismong Congress, ako linabas ko na sa public nung Pero isa-isahin yung member ng Committee on Justice noon. Kung linabas na lang yung SALN nila. Ang tingin ko, kung ikaw ayaw mong ilabas yung SALN mo, wala kang karapatan na manghingi na pintasan yung SALN ng ibang tao. Okay. Ang pinakaayaw ko kasi is yung ipokrito, di ba? Number 1, ipokrito. Number 2, yung double standard. Alam mo yung double standard, ang pananaw ko, ang double standard, Di ba double standard siya? Kayo mga kababayan, sa palagay nyo, para sa akin double standard, ito pong si Toby Tiangco, bakit po natin nasabi? Di ba hinayaan niya nga matalo
yung alyansa para sa bagong Pilipinas doon po sa Mindanao. Nung siya ang campaign manager mga kababayan ng alyansa. Pero inyo ha, naging campaign manager siya ng alyansa, pero DD-shit pala siya. Eh, anong tawag mo dyan? Diba double standard? Diyan nagsisimula lahat ng kalokohan eh. Because bakit ko sinasabing diyan nagsisimula lahat ng kalokohan? Di ba kaya nga, nakita ko dyan, tinatanong niyo ako doon sa 8 plate, di ba? Yung 8 plaka. Ah. Bakit ba ayaw ko ng 8 plaka? Kasi pag sa maliliit na bagay, iniisip mo, iba ka doon sa ordinaryong mamamayan. Hanggang sa malalaking bagay yan, iisipin mo, iba ka. Yung 8 plate gives you a sense na iba kami. 8 yung plaka. Kaya ako ever since nag-congressman ako 2010, never ko kinuha yung 8 plaka. So, ano ba yan? Sinasabi ko nga, the reason kung bakit tayo umabot na dito sa malaking corruption sa history, ang nasa sentro is yung House of Representatives is because doon sa isip na double standard. Para partida yan, laki pa ng pondo ng kanyang distrito. Iba kami. Iba yung congressman. So, ibig sabihin, congressman, pwede magnakaw. Pero yung ibang tao, bawal lahat kayo. Yan yung ayaw ko doon sa double standards eh. Because dapat, lahat ng tao, bawal. Lahat ng government official. Pero pagka nagkaroon ka ng isip ng double standard, doon mo na iisipin na you are above the law eh. And all others are not. Di ba? Kaya ayaw ko yung isip na yan. But let's go back, Kong, Sige. dun Ano sa ba lang siya sa alin? impeachment. Oo. Sa tingin nyo ngayon, sinong pumipihit ng impeachment ni BP Sara? Eh base doon sa spokesperson nila, Ah. sa Kay Claire, eh mukhang baka pati Malacanang gusto na rin. Di ba? Pinagbasihan lang mga kababayan yung mga upak sa kanya ni Jose Claire. Ganon kababaw ang isip mga kababayan nitong si Toby Tiangco. Di po ba dahil nasasaktan siya sa mga real talk sa kanya ni Jose Claire Castro, eh pinapalabas niya na mga kababayan na baka raw Malacanang ang may basbas at nasa sa likod nito daw pong impeachment ni Sara Duterte. Di ba? Bakit ganun? Nagpa-interview lang ako sa impeachment. Galit na yung spokesperson nila. Di yata nakatulog. Pero Sa galit. kinikilig. Pagka ikaw yung topic, kinikilig siya eh. Kasi Hindi, galit. Makisig kasi Hindi, sinong eh. galit na galit sa akin. Galit. Oh, tama. Dito napapahiya ka, Master Judea. Ipipilit mong kinikilig si Jose Claire Castro kay Toby Tiangco. Eh, mismong sinabi na nga ni Toby Tiangco na galit na galit. Alam mo mga kababayan, ganyan ang galawan ng mga DD-shit talaga. Talagang ipipilit nila na maliin yung kwento para lang palabasin mga kababayan na talagang tama po sila. Biruin nyo, ipinipilit niya dito. Kinikilig daw si Jose Claire Castro pag topic niya daw si Toby Tiangco. Pero iba naman yung sinasabi mga kababayan ni Toby Tiangco. Eto, tingnan nyo. Hindi, galit na galit sa akin. Galit na galit. Alam mo, yun ang galit sa akin. Hindi, galit. Makisig kasi Hindi, sinong eh. galit na galit sa akin. Galit na galit. Alam mo, yun yung naging senyales sa akin eh. Bakit nagpa-interview lang ako tungkol sa impeachment? Pagkatapos ng 2 araw yata, I mean, okay lang naman sa akin. Wala naman sa akin yun, di ba? Iniisip ko lang, pag ganon, baka gusto na rin ng Malacanang, di ba? Sa tingin So ngayon, speaking of isa pang DD-shit mga kababayan, eto. Ayan o, sabi dito sa Abante, una sa balita, ito daw pong bukod kay Toby Tiangco mga kababayan na obvious naman na talagang DD-shit na siya kasi ipit na po siya mga kababayan at halata na naman na mga kababayang Pilipino po natin kung saan talaga kumikiling. Ito pong si Toby Tiangco, ito pa yung isa mga kababayan. Kasi sabi po dito sa Abante, Leandro Libiste okay na matawag na DDS. Bakit daw mga kababayan? Sabi dito, walang isyo kay Batangas Representative Leandro Libiste na matawag na DDS o diehard Duterte supporter. Sa Viber chat sa mga reporter nitong Martes, tinanong si Libiste kung hindi ito nababahala na malinya sa DDS block sa Kamara matapos itong sumama sa pagdiriwang sa kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City noong Sabado. Sabi daw mga kababayan ni Leandro Libiste, given the resolution they filed in the House, mga DDS nga, ang iilan lang sa mga nagre-request ng kopya ng pinal na report ng ICI. If so, it's so good to be associated with the few who did not want to partake in a cover-up. Ani po ni Libiste mga kababayan. Sabi pa dito, ang tinutukoy ng mambabatas ang resolusyon na inihain ng Duterte Block sa Kamara na kinabibilangan ng mag-amang sina Davao City 1st District, Congressman Paulo Pulong Duterte
at Representative Omar Vicente ng 2nd Distrito, Representative Isidro Ungab ng 3rd Distrito at PPPP Party List Representative Harold James Duterte para atasan ng Independent Commission on Infrastructure or itong ICI na magsumite sa Kongreso ng kanilang report mga kababayan. Pero nakakapagtaka po dito, ang lakas humingi mga kababayan ng report ng ICI ito pong Duterte Black. Pero kung titingnan nyo, di ba si Pulong Duterte nga hindi po umattend sa investigasyon ng ICI. Di po ba mga kababayan? Kaya nga nagtataka ako dito kay Congressman Leandro Libiste. Bakit kailangan mo luminya dyan? Takot nga sa pananagutan niya mga yan. Kasi mismong si Pulong Duterte nga ayaw ngang humarap mga kababayan sa investigasyon ng ICI tapos hihingi ka ng report. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, nitong Martes, Marso at 31 ay huling araw ng ICI na itinatag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para imbestigahan ang anomalya sa flood control project. Subalit dismayado ang Duterte Black dahil wala umanong nakasuhan at naipakulong na mga malalaking isda na sangkot sa anomalya. Dahil dito, tila ipinagmamalaki pa ng mambabatas ang Duterte Black dahil sila ang bahagi ng pagtatakip di umano sa anomalya sa flood control project kaya walang isyo sa kanya na mahanay sa mga ito. Sabi pa dito mga kababayan, bukod kay Libiste at di umano din sa pagdiriwang sa ika-81 taong kaarawan ng dating Pangulo sa Cavite 4th District, Representative Francisco Kiko Barsaga sa Davao City. At mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, isa rin po si Kiko Barsaga sa kongresista na posible mga kababayan na mapahanay sa Duterte Black dyan po sa Kamara. So para sa akin mga kababayan, nagtataka lang ako dito kay Congressman Leandro Libiste kung bakit pumapayag siya na mapabilang do sa mga DD-set samantalang si Paulo Duterte nga takot po sa pananagutan. Ilang beses niya po mga kababayang iniwasan, take note, yung investigasyon at patawag sa kanya ng ICI. Tapos na nakakapagtaka pa dito, gusto niyang humingi ng report ng ICI, mismong siya nga ayaw niyang maki-operate sa ginagawang investigasyon ng ICI patungkol po dun sa 51 billion pesos na isiniwalat mga kababayan ni Cabral bago po ito bawian ng buhay. So ngayon, para sa akin mga kababayan, kung ikaw Pulong Duterte, gusto mo ng report, dapat ang ginawa mo noon pa man, nakiisa ka o nakiparticipate ka sa investigasyon ng ICI. Pero kung mapapansin nyo mga kababayan, walang pinagkaiba, itong si Pulong Duterte sa kapatid niya na si Sara Duterte, natakot po talaga sa pananagutan. Kasi kung mapapansin nyo, ang ginagawa talaga ni Vice President ngayon, umiiwas-iwas katulad ng ginawa ng kanyang kapatid na si Pulong Duterte na noong mga panahong pinapatawag ng ICI, hindi po talaga sumisipot at takot mga kababayan sa pananagutan. Ano po? So ngayon, para sa akin, talagang maliwanag na ito pong si Congressman Leandro Libiste ay part na rin mga kababayan o isa na rin sa talagang masasabi po natin na DD-shit supporter. Talagang lumabas na mga kababayan ng kulay sa hinaba-haba ng panahon about po doon sa mga confidential files, about doon sa Cabral files mga kababayan, yung mga pag-aakusa laban po sa ibang mga politiko, laban sa ilang mga nasa sa gobyerno. Ngayon lumabas na ang katotohanan na ito pong si Leandro Libiste ay isa pala pong DDS talaga. Kaya ganun na lang talaga makabanat mga kababayan sa mga tao na nasa sa gobyerno. Ano po? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan mga kababayan. At